Nambola ka na naman, ne. Sige na, kami nang bahala sa merienda natin mamaya. Natatawa na saad ko. Iyon naman pala sambit ni Maricar na natatawa. Isa rin sa mga naging kaibigan ko. Kita ko naman si Sak na kinausap na yung ilang binata na mangingisda sa pangpang. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka madalas palabasin ng asawa mo. Sa ganda mong yan, ay hindi na ikaw yung tipong pinapakawalan pa. Ani nene habang nasa puno ng nyog. Break muna sila sa pananahi at nangangalay na raw ang kanyang kamay. Gusto ko sana na magpaturo kaso ayaw naman ni Sak. Ha? Tigilan nyo na nga yung pambubula nyo ha? Ha, sambit ko naman. Hindi rin naman pakakawalan ni ating Alesa nyong yan si Sak. Gwapo at habulin ng mga POK. Diyan sa tabi-tabi. Ingatan mo yung asawa mo ha. Baka maahas yan. Iba pa naman ang kamandag ng mga ahas dito sa isla. Bili ni Maricar sa akin. Pero ni katiting na selos ay wala akong nararamdaman sa totoo lang. Kahit nakita ko na naman si Kayla, yung babaeng taga-isla, na lapit ng lapit sa asawa ko, ay hindi ako makaramdam ng selos. Hindi ko mawari kung bakit. Marahil ay tiwala lang ako kay Sak. Naisipan ko naman na magtanong sa kanilang dalawa habang nasa malayo si Sak at busy ito sa pakikipagkwentuhan sa mga binatang mangingisda. Kilala niyo ba si Sak noon pa? At kilala niyo rin ba ako noon? Alam niyo naman na nawalan ako ng alaala. Gusto ko lang malaman. Baka may nalalaman kayo. Ayaw kasing masyadong magkwento ni Sak Sambit ko naman. Nagbabaka sakali na may mahita akong kasagutan. Hindi nga Ngayon ka lang namin nakita at nakilala. Wala naman masyadong nakatira sa magandang bahay niyo. Ang alam lang namin ay bahay bakasyonan yan. Nakita ko lang ng unang beses siyang si Sak. 3 years ago at nagiinom. Galing ata siya sa Karatig Isla, sa Boracay baga. Ani nene. Hindi ko mawari pero nang banggitin niya ang Boracay ay tila kumirot ang sentido ko. May mga malalabong alaala na pumasok sa isipan ko. Sino si Blake? Episode 39. Karma. Blake San Ferrer. Darkness. The darkness again. Imagine that this darkness erased my sanity out of my mind. Lagi ko na lang tinatanong kung bakit. Saan ako nagkulang? Bakit niya nagawa sa akin yun? Is this her kind of revenge? Then it is pack up. Nung araw na pinili ni Alisa na hindi sumipot sa kasal namin, yun din yung araw na para kong mamamatay sa sakit. I thought she loves me. Akala ko ayos ng lahat pero pinili niyang iwan niya ako. Kami ng anak namin. Gusto niya ba akong turuan ng leksyon? Dahil ba ito sa mga nagawa ko sa kanya noon? Then, she good on, making me devastated. I searched for her. I did not easily try to give up. Ang alam ko ay hindi lang siya sumipot. There may be a reason why marahil na nakidnap ito. Pero may nagpadala sa akin ng isang sulat. Marcel, my ex-wife best friend confirmed it is Alisa's writing at nakasaad dito ang mga katagang halos ikabaliw ko. Dear Blake, now you tested your medicine, right? You are just wasting your time on trying to find me because you can't find you will never see me anymore. Goodness, mabuti at nahulog ka na sa bitag ko. Masakit ba, Blake? Then you deserve it. Dahil sa ilang taon natin na pagsasama ay hindi mo nakitang worth ko. So, I will also tell you that you don't deserve me. Ikaw nang bahala kay Blaze. Alagaan mo ang anak natin. I did my job, so do you part? Do your part. Or someday, I will get him from you. So, yun lang ang gusto kong sabihin, Blake. Sana magtanda ka na. I hope you can finally forget me. Because my love for you is just a show. I just want to teach you a lesson. Alisa. Ang mga kataga na yan ay ayaw tanggapin ng utak ko nung una. Ayaw kong maniwala na sa kanya nanggagaling ang mga salita na yan. Sana'y nagpakita na siya at sa harapan kunya sabihin lahat ng ito. Everyone know how devastated
I am, not just me, but also my child and her family. Dahil maski sa kanyang nanay at lolo ay nawala na siya ng kontak. Hindi ko lubos maisip na kung totoo nga ang galit niya sa akin ay may gusto itong idamay sa pag-aalala ang kanyang magulang. And one of the most devastated person she left because of her revenge is our son. Mabilis na namayat ang anak namin. Our son became so aloof and hard-headed. He became so stubborn that we can't actually tolerate it. Minsan ay nasisigawan ko na siya. Alam ko na lumalayo ang loob ng bata sa akin. She loved her mother more than I. Sometimes sa akin niya binibaling ang sisi kung bakit siya iniwan din ni Alisa. Sobrang lalim ng sugat na ibinigay ni Alisa sa buhay ko. Para akong nabaliw ng ilang buwan. Minsan ay nalulunod na lang ako sa kakaisip kung bakit nga ba niya naisipan na gawin yun. Is she meant everything she wrote on that piece of paper? Dahil hindi ang babaeng kaharap ko ang nagsulat nun. Naniniwala pa rin ako. Humahawak pa rin ako kahit na ang hirap ng panghawakan. 3 years have passed. 3 taon na ngunit hindi pa rin naghihilom ang sugat na natamo ko mula sa pang-iiwan niya. It's been 3 years and it still hurts like hell. It has no difference with how it feels since day one. It's still an open wound till now. The pain is still and cannot be held by the time. For me, to forget the pain, I somehow drown myself on working, doing a pile of job just to forget the ache for a moment. I just want to spend time doing office work. I don't want to go in a corner and fucking cry again. I know, she's still the one. I never loved Denise as much as I love her. I thought she's different with Denise. But hell, she still leave me just for our vengeance. I hope she get the satisfaction she needed. I did not acknowledge the time that I already work beyond my capacity. I almost forgot to take my lunch again. If Mary did not remind me the time, Mary put a lunch box in front of me. She gave me a sincere smile. Kain ka na, boss. Masamang malipasan ng gutom. Hindi maganda sa kalusugan natin. Sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. I appreciate her sincerity, just like an older sister. Thanks, Mary. Kakain na rin naman ako. Maya-maya, sambit ko. Habang iniayos na ang mga folder sa lamesa ko. I have still papers to sign and to evaluate as well. Lumang tugtugin na yan, sir. Sir Blake, alam na natin na kung hindi pa ako papasok dito sa lungga mo, ay hindi ka na naman kakain ng pananghalian mo. Sambit nito. I turned silent again because of the guilt. Yeah, I lost my appetite 3 years ago. Everything that I consume become tasteless, like food. I can't appreciate my life anymore. Yeah, I'm sorry. I just have my lunch now. Don't worry again. I can manage, sambit ko ulit habang binubuksan ang lunchbox. Nakita ko na nag-cross ang braso ni Mary sa harapan ko. Remind lang kita, sir, ha? Blake, kakaopera mo pa lang nang dahil sa pagpapalipas mo ng gutom na yan. And yet, here you are again, doing that bad habit of yours, sir. Hindi ka robot, ha? Paalala ko lang. She sarcastically aforementioned, and I sigh. I know, I am not a robot. I wish I am, then I won't be this miserable again. I wish I can easily erase that ache. Tila pagod ko nang banggit. Sir, malungkot na anya. Hindi ko kayo kayang payuhan dyan. Wala ako sa sapatos nyo. I can't judge how much pain you are dealing before until now. Pero time will come, once will heal. Siguro kailangan ko na lang tanggapin na karma ko na ito sa lahat-lahat ng ginawa ko kay Elisa. I always deserve what is coming right. Kasi gago ako eh. Gago ako dati. Ginago ko yung asawa ko. Maybe I was too jerk for her to leave me. Yun na lang ang nasabi ko. Sir, nagbago na kayo. Sinubukan yung bumawi. At alam ko na may dahilan kung bakit nangyari itong lahat.
Yun na lang ang sinabi niya bago lumabas sa aking opisina. Nalunod na naman ako sa malalim na pag-iisip. I am too delusional before. Maybe that I think everything that I have done is enough to forgive me. That her way, maybe on forgiving me, is breaking me. As much as I break her before on our past. Kumain na ako kahit nawala na naman talaga akong gana. As I said, I lost my appetite that I cannot appreciate the taste. Everything tastes blind and lifeless. It looks me a while before finishing this small amount of food. I'm just eating for the sake of living for my son. Kung wala si Blaze, ay matagal ko nang sinukuan ang buhay kong ito. Namayat din ako ng kaunti. I am still muscular, but not that much since I don't eat the way I ate before. I miss my old self. I miss the old Blake. I wish I could turn back the time and just correct my mistakes. Matapos ako makapagtrabaho ay umuwi na ako. I am living with mom and dad. Hindi na ako umuwi sa bahay namin. Sana ni Alisa. Kapag kasi naroon ako ay tila namamatay na ako sa sakit. Ang dami kong binuong pangarap na kasama siya. Pero sa huli ay kulang palang maiiwan. She's gone and she just threw our dreams like a garbage. Pagka-uwi ko ay tila mas lalo pang nasira ang araw ko. Hindi na nagsawa itong babae na ito. She kept pestering me, visiting and trying to get back us. Even though we're hopeless case from the start. You're home, Anya, na may masayang ngiti. She's wearing a bit revealing dress. Her straight hair before cut and an apple cut. Nilagpasan ko lang siya at saka akmang papatas ng pigilan niya ako. I am having a headache and yet this woman. Blake, mag-usap naman tayo oh. It's been 3 years. Tanggap ko naman na may anak ka na. Tatanggapin ko lahat. I want us back. Just like our old relationship, right? Bakit hindi mo kayang tingnan ako? Tulad ng pagtingin mo sa akin noon. Wala na si Alisa at kaya ko na siyang palitan sa buhay mo. Anya na tila baliw na nagsusumamo. Tinanong mo ba ako kung kaya kitang tanggapin? Hindi. Nandyan man si Alisa o wala, ay hindi ko masisikmura na mamahalin ka ulit. Denise, you can continue dreaming, pero hindi na ako mapapasayo. Galit naman niya akong tiningnan. Blake, gumising ka nga. Nandito ako oh. Ako ang nauna bago ang gagang Alisa na yun. Tinulak ko siya ng akmang halikan niya ako. Sino ang nagpapasok sa baliw na to? Sagot ko sa mga nanonood namin na katulong. Lumapit naman ang mabata-batang katulong. Mukhang bago. Sir, ako po. Takot at naiiyak na saad ng katulong. Magbalot-balot ka na ng gamit. Ayaw ko nang hindi nakakaintindi ng salita. Ang bilin ko, huwag magpapapasok ng puta sa pamamahay ko. Umiiyak na umalis ang katulong. Hindi rin makapaniwalang nakatingin sa akin si Denise. Puta? Hindi makapaniwalang Anya. I am just a bitch for you, Blake. Minahal mo ako noon. Sigaw niya. Noon yun. Pagod na akong makipag-argumento sa'yo, Denise. Sumuko ka na lang. Ani ko at saka ko na siya iniwan. She left already. I don't want to deal with that lunatic. Chapter 40. Pangungulila, Alisa Magkalas. Minabuti na naming umuwi ni Zach mula sa aming paglilibot. Tila hindi na kasi gumaganda ang panahon. Ang kaninang mainit na sikat ng araw na dumadampi sa aking balat ay naging malamig sa ihip ng hangin. Kita sa taas na ang mga itim at kulay abong mga ulan. Nagbabadya na naman ang ulan. Kaya nga kaysa maabutan pa kami, ay naglalakad na kami pa uwi. Tahimik lang, kapwa kami tahimik at hindi umiimik. Ang isa't isa sa amin. Malapit na kami sa bahay. Magkahawak ang kamay namin ni Zach, ngunit alam ko na may mali. Kung bakit hindi ko maramdaman na mahal ko siya. 6 na buwan ngunit hindi ko makita bilang isang kapareha si Zach. I only see him
as an important person but definitely not a husband. Alam kong may mali sapagkat hindi ko ramdam ang suot kong wedding ring. Kahina-hinala ang pinapakita niyang mga larawan sa akin. Niwala nga kaming wedding photo. Sa dami ng iniisip ko, ay tila hinahalukay na naman ang aking isip. Nakauwi na kami sa bahay. Kaming dalawa lang ni Zach, kaya kabado na naman ako sa hindi malamang dahilan. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa sala at pilit akong hinahalikan ni Zach. Ngunit bakit pakiramdam ko ay tila nahaharas ako? Pakiramdam ko ay nalalabag ako bilang isang babae. Bakit pakiramdam ko ay hindi ito ang aking kagustuhan? Tumigil na siya sa paghalik nang makita niya akong tahimik na umiiyak. Yinakap niya ako at humingi siya ng tawad. Gulong-gulo na ang isip ko. Litong-lito na rin at hindi malaman ang gagawin. Umakyat si Zach sa itaas papunta sa aming silid. Marahil ay nanlulumo pa rin siya sapagkat hindi ko pa kayang ibigay ang sarili ko. Sa tuwing sinusubukan namin ay para kong naiiyak na nandidiri sa sarili ko. Nagpapasalamat na lang ako at hindi na niya sinusubukan na paano gawin namin yun. Bigla na lang pumatak ang mabibigat na dala-dala ng ulap. Ang lakas ng ulan ay agad na bumuhos. Mukhang may bagyo at hindi agad-agad matatapos ang ulan. Malamig kaya sigurado masarap magluto ng sopas. Dahil wala pa si Manang ay ako nang nagluto nito nang mainitan naman ang aming mga sikmura. Nagpakulo ng elbow macaroni ako at saka na sinimulan ang pagpapakulo rin ng nilagang itlog. Word ba? Mahilig kasi ako sa sopas na may nilagang itlog. Sabi ni Zach, sinubukan ko naman at talaga naman na napakasarap nito. Habang naghihintay na kumulo ang niluluto, ay napag-isip-isip ko kung sino nga ba yung Blake na napanaginipan ko ng isang gabi. Bakit pakiramdam ko ay napaka-importante niya sa buhay ko? Bakit may guilt feeling ako na siya ang mga taong may malaking parte sa buhay ko? Hindi ko ganong tanda ang mukha niya sa panaginip ko. Ngunit ang naalala ko lang ay kasama ko siya at may isa pang batang lalaki na edad 7 years old. Sa hindi malamang dahilan ay nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na pangungulila. Ang hirap pala ng walang maalala, no? Isang sumpa ang pagkakaroon ng amnesia. Akala ko nga ay sa talinabuela lang may amnesia. Pero ngayong nararanasan ko na ay pakiramdam ko isa akong babae na ninanakawan. Gusto kong matanda ng buhay ko noon. Ngunit natatakot ako kay Zach. Nag-iiba kasi ang ugali ni Zach sa tuwing nagagalit siya. Isa yun sa mga bagay na ayaw kong makita. Nang makita ko na luto ng nilagang itlog at malapit na rin na maluto ang sopas, ay binalatan ko na mga boiled egg. Masarap pa sa sopas ay yung maraming paminta. Malakas pa rin ang ulan sa labas. 3:00 pa lang pero ang dilim na, parang pang 9:00 na ng gabi. Mukhang gagabihin si Manang at stranded pa ito sa kabilang isla. Mabuti na lang at marunong ako sa mga gawaing bahay. Pasensya na at nakatulog ako, sambit ng baritonong tono ni Zach na nasa likod ko na pala. Inaantok pa ito at gulong-gulo pa ang kanyang buhok. Gwapo pa rin to kahit na walang ligong-ligo. Siguro, gwapo naman si Zach talaga. Siya yung tipong pang boy next door at baby face sa mukha. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi ko mawari kung bakit wala akong atraksyon na nadarama sa kanya. Ayos lang, halika na at luto ng sopas. Masarap yan at lalo na't mainit pa, sambit ko habang ginagaya ito sa kusina. Nandun sa labi niya ang naglalaro nitong ngiti. May iba pa akong alam na masarap kainin, lalo na kapag malamig. Nagsisimula rin sa letter S. Sabi niya, sa pilyo niyang ngiti, aba, pala ayudang loko ngayon ah. Hindi ko maiwasan na bigyan siya ng pamatay na tingin habang siya ay hindi maawat-awat sa kakatawa. Umupo ka na nga lang dyan, imbis na kainin mo tong sopas,
Ay, may paligo ko pa ito sa'yo. Sabi ko na may inis na tono. Ipatukhang ko na ata ito eh. Kumuha na ako ng 2 mabasaging mangkok. Naglagay ng sabaw rito at nilagang itlog. Inihanda ko ng patis, paminta at chili paste na masarap ilagay sa sopas. Habang kumakain kami ay tahimik lang ako na nag-iisip. Bakit pakiramdam ko ay gustong-gusto ko ang hotdog kainin noon? May ilang mga alaala na pumapasok sa isip ko. Para lang itong mabilis na dumaan sa aking mga mata. At maya-maya rin ay nawala. Binaliwala ko na lang ito at inubos ang aking sopas. Nanood muna kami ng balita sa sala. Mukhang malakas ang bagyo. Tsak nito, hindi makakalis bukas si Sak. Mahirap pa na magbiyahe ng ganitong panahon. Lalo pa at isla ito at kailangan ng bangka papatawid sa kabilang isla. Ang mga bangka sa ganitong panahon ay labis na delikado para gamitin sa paglalayag. Hindi ako makatulog kahit na malamig ang panahon. Huminto lang ng bahagya ang ulan kanina pero agad ding bumalik at ngayon nga ay mas malakas pa ang buhos ng ulan sa labas. Sa mga ganitong panahon ay masarap matulala at mag-isip. Iniisip ko ang buhay ko kung wala akong amnesia. Panigurado ay hindi ako parang bata na inaalisan ng kakayahang makaalala. Pakiramdam ko ay ang daming nawala sa akin. Ang mahirap ay hindi ko pa alam kung ano ang mga ibang nawala sa akin. Sabi sa nabasa ko, life is too short. Iyon na nga eh, ang ikli na nga lang ng buhay para pa itong umikli lalo nang nawala sa akin ang mga alaala ko. Imagine, my fear when I woke up and I couldn't remember even my name and my parents. Parang nagising ako sa isang blankong papel. Naisipan ko na uminom ng tsokolate habang nasa sala. Nagbabasa ako ng mga novel books na binibili ni Sak sa akin. Galing pa sa Maynila mga ito. Kilig na kilig ako sa mga nababasa ko about sa mga wife and husband na one-sided love. Para akong nakaka-relate na hindi may paliwanag sa kadahilanan. Bumukas ang pinto at nandito na si Manang. Mabutit nakauwi siya kahit na malakas ang ulan. Ay Manang, magpalit na kayo ng damit at basang-basa na po kayo. Hetong tuwalya, mabuti at nakauwi pa po kayo. Sambit ko sa nag-aalalang boses. Oo nga Lisa, mabuti at kanina pa ako nakauwi. Nakisilong na lang ako dyan sa Karatig Barangay. Ako ay magbabanlaw muna at magluluto na ng hapunan. Sige at iwan na muna kita dyan. Umalis na si Manang. Nakapaghapunan na po kami, Manang. Handa na para sa pagtulog. Naunang nakatulog sa akin si Sak. Hinayaan ko na lang ito at mukhang pagod pa sa biyahe. Isa pa ay naglaro po ito ng basketball kanina kasama ang mga iilang batang mangingisda. Kaya lalo itong napagod. Ako naman ay marahil dahil nga sa pagbabasa ng mga nobela ay hindi ko na malaya na inaantok na pala ako at nilamon na nga ako ng kadiliman. Nakita ko sa aking panaginip na nasa simbahan ako. Naglalakad papunta sa isang altar. Kita ko ang isang lalaki. Matipuno ito at matangkad. Gwapo at may makisig na dating. Hindi ko siya kilala at mas lalong hindi siya si Sak. Sa hindi ko rin mawaring dahilan ay nakaramdam ako ng kakaiba. Sa lalaking nakatayo sa harap ng altar, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakakaramdam ako ng kasabikan at pangungulila. Kusang gumuhit ang saya sa puso ko. Tila kilala siya ng aking puso. Dama ko na may espesyal na puwang siya rito sa aking damdamin. Papalapit na ako sa kanya at nang tuluyan na akong makalapit sa kanya ay tuluyan na niya akong hinakap. Ang tagal kitang hinantay sa loob ng mahabang panahon, mahal ko. Nagkawalay man tayo, ay tayo pa rin sa huli, Alisa. Bumalik ka na sa akin, please. Anya sa mababang tono, dinig ang lungkot sa kanyang boses. Akmang magsasalita ako nang magising ako sa panaginip na yon. Umiiyak na pala ako. Walang awat ang pagtulo ng aking mga luha. Namalayan ko na lang na yakap ko na si Sak at pinapatahan ako. Hindi matatawaran ang bigat na nadarama ko sa oras na yon. Gusto ko nang maalala ang lahat.
Pero bakit ganun? Kahit anong pilit ko, ay hindi ko pa rin maalala ang lahat. Pinainom na ako ng gamot ni Zach. Gamot na mula nang magising ako, ay iniinom ko na. Nakadama na naman ako ng pagkahilo at nakatulog muli. Humihiling na sana sa aking pagising ay maalala ko ng lahat. Episode 41, Loneliness. Zacharias Rutherford. When you are too in love, you can go beyond between right and wrong. I am too blinded and I felt that I am going insane if she would not be mine. Hindi ko matatanggap na sa loob ng napakaraming taon kong naghintay ay mababaliwala lang. Dahil mapupunta lang siya sa isang lalaki na ngayon lamang niya minahal. Ako yung nasa tabi niya nung nasasaktan siya kay Blake. Ako yung kasama niya, sandalan niya, kasangkapan niya. Naghintay ako kasi alam ko sa akin pa rin ang huling hantungan ni Alisa. Para akong mababaliw, para akong nawawala ng bait, parang unti-unti akong nilalamon ng bait. Hindi ko matanggap na hindi ako yung huli. Ang tagal kong nagmahal sa malayo. Naghihintay lang naman ako ng pagkakataon. Nalingat ng kaunti at saka ko na malalaman na may nagmamay-ari na sa taong dapat ay sa akin lamang. Kaya naman ang bigyan ako ng isang konkreto na plano ni Denise para nga tuluyan ng mapasakin si Alisa ay nagtiwala at ginawa ko ito. Kahit na kasuklaman pa ako ni Alisa, ang mahalaga ay sa akin na siya. Magkamatayan na ngunit hindi ako papayag na mapunta si Alisa sa iba. Ako ang nagtanim, ako ang nag-ani, at ako ang aani. Ako ang nagsaing tapos iba ang kakain. Tila hindi naman ata ako makakapayag nun. I've been into too much hardships and trouble just to have her. I invest my life into her. I won't let her slip away from me. I will assure that I am here in endgame. Tuluyan na nga ako na kinidnap ko si Alisa. I remember that day. Araw ng kasal niya sa lalaking yun. I lure Alisa into car that she towed her bridal car. She has no idea that time that there is something wrong with that car, na hindi sa simbahan ng destinasyon niya sa sasakyan na yun, kung hindi sa akin. But I never thought that Alisa is so stubborn and brave. She tried to steal the wheel and to control of the car. Nabangga ang sasakyan sa isang puno. Mabuti na lang at nasa likod lang ako nun. Nasa isang sasakyan na sinusundan ng sasakyan ni Alisa nun. Nailigtas ko si Alisa habang ang inutusan ko na magtatakas kay Alisa ay binawian ng buhay. Inilayo ko si Alisa nun. Agaw buhay ito. Nagkomatos ng ilang taon. Naipanganak niya ang isang batang babae kahit komatos si Alisa. Hindi ako papayag na may isang katiting na bagay ang maring makapagbigay ng alaalay kay Alisa. Kaya naman, ibinigay ko ang sanggol na babae sa isang orphanage. You are free to call me evil. You can call me a demon. A fucking selfish guy na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ngunit masaya ko sa ginawa ko. Nagising si Alisa na walang alaala ni isa. I will honestly admit that I took advantage with the situation. Gumawa ko ng kwento, nakasal kami ni Alisa at mahal namin ang isa't isa. Gumawa rin ako ng paraan upang hindi naman kaalala si Alisa. Pinapainom ko ito ng gamot na pumipigil sa pagbalik ng kanyang memorya. Hindi ako papayag na mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kagabi nga ay nagsimula mula sa isang panaginip si Alisa. Binabanggit ang pangalan ni Blake. Ang gagong lalaki na yun. Ang lalaki na muntik nang agawin sa akin si Alisa. Sa habang buhay, tila hindi ako makakapayag na mangyari yun, na wala man lang gagawin. Nang magising siya na binabanggit ang pangalan ni Blake, ay nakaramdam ako ng kaba. Iniisip ko na hindi malabong may maalala na muli si Alisa. Tila natatakot ako na magising siya, malaman lahat ng kasalanan na gawa ko sa kanya at iwan ako. Ayaw ko.
Ayaw ko nung maiwan sa dilim at mag-isa na naman. I rather die than to feel the loneliness again. Kaya kong pumatay, wag lamang ako mapag-isa. It is a stormy weather outside. It makes me wish na sana ay hindi na muna tumila ang ulan. Na sana ay magtagal muna ito upang magkaroon muna ako ng dahilan upang magtagal muna ako rito sa isla. Ang isla kung saan ko itinago si Alisa. Dito, safe siya. Hindi siya mahanap ni Blake. Wala nang sino pa man ang manggugulo sa amin. Wala nang makapaghiwalay sa amin muli. Hindi na ako nakatulog pa. Gabi na, natutulog na si Alisa sa tabi ko. Nagkaroon na naman siya ng panaginip sa mga alaala niya. Mukhang kailangan ko nang maghanap ng mas mabisang gamot. Hindi ako papayag na bumalik ng alaala ni Alisa. Ang alam niya ay ako ang asawa niya. Ako ang mahal niya. At kung kailangan kong pakainin siya ng kasinungalingan, ay gagawin ko. Huwag lang sana akong mapag-isa. Hindi ako makakapayag. Naiiwan niya ako. Nasa sala ko at nagkakape. Lumabas mula sa silid si Manang Beth. Siya ang naging yaya ko mula nang bata pa ako. Alam niya kung bakit nandito si Alisa. Tutol ito sapagkat mali naman talaga ang ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Wala nang lugar sa puso ko ang pagsisisi. Masaya ako sa naging desisyon ko. Kahit napakaraming nagsabi na mali ito, hindi na yon mahalaga. Gabi na, Sak, bakit hindi ka pa natutulog? Masama ang nagpupuyat. Saway sa akin ni Manang habang siya naman ay nagtitimpla ng gatas niya. Pilyo naman akong nagbiro. Kayo rin naman, Manang, nagpupuyat din. Hay nakong bata ka, tumatanda na ako at ang hirap sa pagtulog. Ikaw na bata pa at malakas, kailangan alagaan mo sarili mo upang sa gayon ay hindi ka tumandang sakitin. Bakit ka nga bagising pa? Gabing-gabi na ngayon magmamadaling araw na nga Tanong ni Manang habang tumatabi na sa akin sa sala. Nanaginip na naman po si Alisa, Manang. Napanaginipan niya ang dating buhay niya. Natahimik ako ng ilang segundo. Natatakot akong baka dumating ang isang araw. Magising ako na wala na siya sa tabi ko. Iwan na niya ako at bumalik sa kanya. Sa iba, Manang, takot na akong mag-isa muli. Ayaw ko nang lamunin ng pag-iisa. Malungkot na ako. Sambit ko na naiiyak na. Malaking tao lang ako pero may puso at damdamin din. Humugot ng mahabang buntong hininga si Manang bago ako binalingan ng seryosong tingin. Natatakot ka, Sak, anak. Kasi alam mo, may nagawa kang mali. Hindi ko na ito sasabihin pa sapagkat alam mo kung ano ito. Anak, may bagay na balang araw ay sisingilin tayo. May oras ka pa para itama yung nagawa mo, Sak. Maiwan na muna kita at ako ang magpapahinga na. Iniwan ako ni Manang na may iilang pala isipan. Sa isip ko ay handa na akong yakapin kung ano man ang magiging kapalit ng mga nagawa ko. I know, karma really exists and I am waiting for it to happen on me. Pero sa ngayon ay susulitin ko muna ang pagkakasala ko. Hinanda ko ng sarili ko kung anong kalalabasan ng lahat ng naging mga desisyon ko. Kinabukasan ay umayos na ang panahon. I hate living here. Pero may negosyo at trabaho akong inaasikaso. Since my father gave me all the rights for his business, I am the only eligible son to inherit his business. So I am obligated to run the Rutherford Group of Companies. Bago ako umalis ay kinausap ko muli ang babaeng mahal ko. I remind her again about the usual stops na hindi siya dapat lumayo sa isla. She might be lost or so any other reasons. I can't afford to somebody see her and take her away from me. I never waited for so long to let someone steal her away to me again. Umalis na ako kahit alam kong malungkot at maiinip lang ulit si Alisa rito sa isla. I am planning to take her on a vacation, maybe in Europe or Japan. I am planning to compensate her boredom. Just imagining her as my imprisoned Rapunzel,
I am taking her away from pain and miserable life with that Blake. Yes, Zach, you are just saving her. Gamit ang yate na binili ko last year ay nagbiyahe na ako patungo sa kabilang isla. Also using my private helicopter upang makabalik na ako sa Maynila. I still have a lot of unfinished business that I should settle sooner. Isa pa, pinoproblema ko ay si Denise. She is bargaining me about her. About her problem. Anong magagawa ko kung hanggang ngayon ay hindi pa rin siya magawang hamahalin ng ex niya? Nakauwi na ako sa Maynila. I skipped the day by resting on my condominium. I am having a bad day again. I saw a text message from my godchild Blaze. Nagsusumbong na naman siya sa akin. Alam ko na nangungulila yung bata magmula nang kunin ko sa kanyang mama niya. I call him. Blaze, ani ko na may nag-aalalang boses. Ninong, si Dad, he's still the usual. Sinukuan na niyang paghanap kay mama. I miss my mama so much, Tito. Sumbong nito. Alam kong dinig ang pangungulila sa kanya. I am also eating by the conscience. Blaze, mahahanap din natin ang mama mo. Ipinapangako ko yan sa'yo, Blaze. Saad ko bago pinatay ang tawag. I am also planning to take Blaze at Alisa's daughter from the orphanage. Bubuo kami ng pamilya sa ibang bansa. Gagawa ko ng paraan. Unti-unti ko ang magawa ang mga plano ko. Nakakamit bawat isang hibla ng aking plano. I am drinking my whiskey here at my couch na parang baliw na nakangiti. I am living my life to the fullest. I am satisfied and contented. Sana ay noon ko pa ginawa ito. I should take Alisa before. Pero alam kong babawiin ko yung mga araw na nawala sa akin. Nagsisimula pa lang ako. Someone is outside of my condominium. Walang tigil kasi ang pagpindot nito sa doorbell. Tiningnan ko naman kung sino ito. It is no other than Denise again. She looks pissed off. I let out a big sigh. I mean a heavy one. I should prepare my air for her runs. Binuksan ko ng pinto at diretso lang ang pasok niya. Hindi niya ako nilingon. She seated on my couch and drinking my whiskey. Wow, she looks problematic at usual. Tiningnan niya ako nang may nakataas na kilay. Huwag mo kong tungangaan dyan. Saluhan mo ako hanggang sa malasing tayo. Utos niya sa akin. I sigh, okay. Umupo na ako sa tabi niya. I took another glass of whiskey bago makinig sa kanya. I can't believe Blake, he is still into Alisa. Ano bang nagustuhan niya sa babaeng yun? She's just a piece of shit. I am way better than her. Inis na sabi niya. Agad naman na tumalim ang titig ko sa kanya. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Denise. Kilalanin mo kung sino ang sinasabihan mo na masama. Iyon ang banta ko sa kanya. She's cope. Pwede ba? Palibhasa ay masaya ka sa kinalabasan ng plano natin eh. It is so unfair on my side. Kailangan mapasa akin din si Blake. Diskarte mo na yan, saad ko habang nakatingin sa kawalan. No, Zach. Tutulungan mo ako or else magkakabukuhan tayo. Agad ko naman siyang nilapitan at sinakal ang leeg niya. Nanlilisik ang mga mata ko. Shut up or else I will going to hunt and kill you. Matalim na banta ako sa kanya. Kapos hininga naman siya na tumango. Episode 42. Neither, Denise. Vaylin, sounds familiar, right? There always the struggle and nuisance for every heroine in a story. I thought I am the heroine on my own love life. I am living with my life to the fullest. I have my career, my love, my everything. I was not ready for the turning table of this world. I was not ready for the change where I would be the villain to my ex-boyfriend love story. I was born on a very wealthy family. You could imagine my life with a golden spoon on my mouth. Ever since I was born until now, both of my parents are well-known politicians, with a mother that is a mayor to our municipality, and a father which is a senator and an ex-governor.
Everything went smoothly. Nakukuha ko ang gusto ko. I have both money and beauty that anyone could wish to have and be a position. I consider myself as a lucky. I am living my life way too easier. Ang kaso ay dumating ako sa punto na kailangan ko rin nasuklian ang mga ibinibigay sa akin ni mom and dad. I was high school student that time when my dad called me from his office on our house. Both of my mother and father are to pay the bills. Money is a bit addicting. They are hungry with it. Little did I know they are starting to create a very hideous plan. They are planning to make me a bait for one of the son of Ferrer. Position in the government is not a forever. My mom and dad are struggling to top up the business world. Kaya naisip nila na kung makukuha ko ang isa sa mga anak ng mga Ferrer as my boyfriend, and I won't be having a problem, and so my parents are. At first, I was so hesitant. I talked to them that time. Dad, Mom, this is so unfair. I want my freedom. Boyfriend is out of my list, but you are planning to push me into a marriage. Inis na banggit sa akin. That is incense. Iha, hindi habang buhay na sa gobyerno kami. Our future is still uncertain. You see our mansion, your collection of bags, it could lose in a snap if we did not move. Our place in the business world is still uncertain. And marrying the son of business god, a Ferrer, will break those uncertainty into a much better future. Right? Ani ma'am, I know she's manipulating me. Inside of my mind, I am asking, ano pa ba ang magagawa ko? Maybe it is my time to do my part. I hate the idea of me being used for wealth, but I can't afford to lose everything that I have. Nasanay ako na lumaking mayaman, maluho, o nabibili lahat ng gusto ko. So, yes, wala akong ibang choice kung hindi gawin ang gusto nila, ma'am. I was baited into a blind date with the most powerful tycoon son. Blake's son, Ferrer, was so handsome that night. You could tell the mesmerizing face I had at time. Guwapo siya, matangkad, at matipuno. I didn't know that I would love this kind of blind date. I mean, look, this guy in front of me is a total package. Guwapo na at mayaman. Hindi naman ako nahirapan. I learned that Blake has a long time crush on me. So yes, I kinda tell that it was an easy movement. I mean, we are dating for 3 months at bago kami nag-graduate ng high school, ay naging kami. I gave to him my yes. I also gave to him my yes, my everything. He is my first that night. Also, naging kami. At siya ang unang gabi na nawala doon ang pagkababae ko. It was magical. You can say it is wrong. I mean, we were both teenagers that time. Pero ang alam ko, ay sa kanya naman ang hantungan ko. I am expecting it, predicting it. Para bang wala nang makakapaghiwalay sa amin? But who I am, I was not the one who will create our destiny. Maybe there's a reason why Turning Table was created. College, I dream of being a model. I was not sure before, pero kinuha kong modelo at TV commercial noon. It's both nerve-breaking and exciting on my part. Suportado ako ni Blake noon, na boyfriend ko na noon. He is there whenever I have my ramp. I have my shooting. I started to dream to become a supermodel, an international one. I am so young and ambitious. May manager na ako noon, and I am just a step nerd to be an international model. My first international ramp will be held into Milan. Ang kaso nga lang ay unexpectedly nabuntis ako without Blake knowing. I was too frightened when I learned that I am positive. Buntis ako at ito ang sisira sa mga pangarap ko. Yes, I am young and ambitious. I was not ready for this. Kagagraduate ko pa lang. Kakasimula ko pa lang sa pagbumodelo.
bili ng manager ko na wag muna ako magpapabuntis. I am creating a name in the industry and then masisira lang ito just because of pregnancy. I won't let it. Kasalanan man pero oo, I aborted my child. Naalala ko pa na kasama ko si Claire noon. She's the only one who knows my dark secret. Nagkataon kasi na magkaaway kami ni Blake noon. I love quarrel and that gave me a way to execute my plan. God, Denise, this is insane. Habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo, ang gagawin mong yan. Hindi ka ba nahawa, Ani Claire? She's trying to stop me again. Irita ko siyang inirapan. Masyado pa akong bata para maging ina. Stop spitting stupid words, can you? Hindi ka nakakatulong. She sighed. Paano kapag nalaman ito ng mga Perer? Are you not afraid for the rat? Masama ko siyang tiningnan. Kung malalaman nila at malalaman lang nila kapag nagsumbong ka, don't you ever try, Claire? Makakalimutan kong magkaibigan tayo. Yeah, naipalaglag ko ang bata sa tulong ng isang manghihilot. I cried too. It is painful emotionally, physically and psychologically. Nagsisiba ako. Oo naman, but is there a place for that? There is none. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pangarap ko kasama si Blake sa tabi ko. I could not count on for almost 6 years how many times Blake tried to propose a marriage to me, and it was not my cup of tea until then. Hindi ko pa kayang magpakasal. My parents are arguing me. I should be a Perer sooner or later para maging powerful na rin kami. Nakakasakal. I mean, yes, I am deeply madly in love with Blake, pero gusto ko munang sulitin yung mga oras na malaya pa ako. Kapag nagkaanak na ako, I know that some point, everything will change. There will be a line of limit, and I can't afford to lose my shine. International supermodel na ako. Alam ko, hindi man alam ni Blake, pero hindi ako magiging model kung walang kapalit. Yes, minsan, may nangyayari sa amin ng ibang mga producer na mga model. I cheat to Blake few times, but it is a purpose. Remember, young and ambitious, wala nang lugar sa puso at isip ko ang salitang ayaw. I am too way far. Masyado nang malayo ang narating ko. Pero hindi ko alam na sobrang layo na pala ng narating ko. At sa sobrang layo nito ay nawala yung lalaking ilang taon nang kumapit sa akin, si Blake. He already refused to love me. He surrendered his love. And God knows, it is so painful. Lalo pat dahilan ng tuluyan naming hiwalayan ay ang kasalanan ko noon. I was not prepared for the time. Nalaman ni Blake ang abortion and he is so mad. He is furious. He might kill me if he wants to. Pero mas nasaktan ako nang malaman ko na may pamilya na siya at mayroon ng panganay. All these years ay naglulukuhan lang pala kami. I confronted Blake and his bastard's family. I cannot accept it. Ngunit hindi ko naman inaasahan na ipapahiya ko ni Blake sa harap ng pamilya niya. Ibinulgar niya ang abortion ko. Yun na siguro ang sinasabi ni Claire, that I will always be hunted by the karma. And it does not feel good at all. Nalaman ko pa na ikakasal na sila. Sa akin siya nagpropose pero hindi siya sa akin ikakasal. That is sick joke. And I wasn't prepared for it. Hindi ata ako makakapayag nun. Kaya nga gumawa ko ng plano. Kasabwat si Zach. There is someone informed me that this Rutherford guy is in love with Alisa, my husband pre-wife. Hindi ako makakapayag na tuloy ang kasal. Hindi ako kailanman napapayag na hindi ako ang magiging Perer sa huli. Nawala si Alisa sa landas ko. She was being taken by Zach. And the hell, I care for the rest of her things. I execute my plan next. I am taking Blake back. I want him back. But he refused to. Nandun ako lagi sa tabi niya. Gusto ko lang naman na maibalik yung dati. Pero wala eh. Wala nang silbi. Hindi ko akalain na darating ang araw na kailangan ko na rin palang sukuan si Blake. I wasn't prepared but I had to. Pinagsisisihan ko nang lumapit kay Zach. Baliw siya. He is fucking psychopath and obsessed.
He should be stopped. Ngayon nga ay nakipagkita ko kay Blake. I promised to him that it will be my last. Malapit nang alis ko patungong New York. I will stop chasing someone who can't love me anymore. It wasn't a waste. Those years na mahal ako ni Blake, I will treasure those memories until to my last breath. We are on a cafe that time. Kasama ko si Blake and he looks exhausted, tired and sleepless. He really loves Alisa more than he does to me. And maybe my decision will change their pace once again. I love you, Blake. You can curse me until your last breath. Pero tandaan mo na minahal kita. It will be my last time to tell you this before I let you go. Sa lahat ng taon, ani ko na may basag na boses. Hindi ko alam na umiyak na pala ako. Sa lahat ng taon na minahal mo ako, maraming salamat, sambit ko. All I want is your forgiveness, and I understand if you're not ready to give it to me. Paalam ha? Salamat din, Denise. I don't love you anymore, but you will always have a place to my heart. Salamat. Kinuha ko ang isang papel. Address ito ng isang isla kung nasan si Alisa. Yes, this time, I have neither to be the villain of heroine. I will be the righteous decider. I decide to make it right. Your answer is here, Blake. Episode 43. Shallow, Blake St. Pierre. Para akong nabunutan ng tinik. Nang mag-usap kami ni Denise, she will quit pushing herself into me. She will keep chasing her real self first. Dahil naniniwala ko na hindi mo kayang magmahal ng lubos kung hindi mo naman mahal ang sarili mo. She is swallow as I do. Pareho lang kami na mga kahon na walang laman. We are not destined for each other, and I am happy that she decided to stop her madness. I know, someone deserves her love more than I do. Hindi ko man siya kaagad mapapatawad sa nagawa niyang kasalanan. It made me relieved that she is repenting for it. I know, it is also hard to be here for her, but I wish that she learned her lesson. Tulad ko, natutunan ko na. Ang isa sa mga pinakamasayang leksyon sa buhay ko, yun ay ang tanggapin ang sitwasyon. Tingnan kung anong mayroon at bago, ito kunin sa akin. Just like Alisa, I just wish I cherish her even more so I can stop her from leaving me. Umasa pa rin ako na magkikita kami. Hindi ko alam pero may pakiramdam ako at kutob na magkikita pa rin kami. At kung darating man ang araw na yun, kahit na ipagtabuyan niya pa ako, ipapaalala ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ipaparamdam ko sa kanya ang tunay na kahulugan niya sa buhay ko. God knows how I miss my wife. She is the only one who could fulfill my emptiness. It is quite lonely and hard for me. These years are the darkest day of my life. Paalis na ako sa coffee shop. I know that Denise will be fine. She is a strong and brave woman. She could stand for her own. I am trusting that she will be in good hands. Minahal ko si Denise pero si Alisa na ngayon ang may hawak sa puso ko. Kahit 3 taon na ang nakakalipas. Hawak pa rin ni Alisa ang damdamin ko na sa tuwing siya ang laman ng panaginip ko ay dinadalangin ko na sana'y huwag na ako magising pa. Sawang-sawa na akong magising sa kama na wala siya sa aking tabi. Yakap ang malamig na hangin sa tuwing gabi kasi nangungulila na ako sa kanya. Noong nagdesisyon siya na iwan ako, alam ko na nawala na ng kulay ang buhay ko. Nais ko na lang naman matulog at huwag nang magising pa. Ayaw kong isipin na lahat ng ginawa niya ay pagpapanggap lamang at kasangkapan upang makapaghinganti sa akin. I don't want to think that everything she made for me is just an illusion. Our love was not an illusion. It is not swallow. It is true. Habang nasa sasakyan, ako ay nakatingin ako sa isang papel na may address ng isang resort sa isang isla. I really don't know why she gave this to me. Ang sabi niya lang ay ang matagal ko nang hinahanap ay dito ko matatagpuan.
Maybe she's pertaining for a vacation, but I don't really have a time to rest. For real, I really have no time to rest or even take a vacation. Ever since I drawn myself from working, the company growth in the industry doubled or tripled. I still have pending meetings to attend. Ever since she left me for unknown reasons, I only set my priorities to my job and to my son. Wala na akong oras sa bakasyon o sa babae man. Kapag iniisip ko na ibabaling ko sa ibang babae ang atensyon ko, ay nilalamon ako ng konsensya. I rather get older alone. Kung hindi rin naman si Alisa ang magiging huli ko. I set my devotion to her. There are a lot of girls trying to jump to me, trying to persuade me into a relationship or even getting inside my pants. Pero sa hindi ko malaman na dahilan ay nawalan ako ng gana. Ako kasi yung tipo ng lalaki na kapag nagmahal ay sobra at lubos. I was not the type of person who easily move on. Masyado kong mahal si Alisa na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako handa na sukuan siya. Umuwi na ako sa bahay. My son is still busy with his video game. I know he became a stubborn. Hindi ko rin kayang punan lahat ng pagkukulang ko. Hindi ako sobrang perpektong ama para sa anak ko. I am trying to be the best father he could have. Alam ko na ako lang yung mayroon sa anak ko, pero hindi niya makita yon kasi tumatak na rin yung mga nagawa ko sa nakaraan. Ngayon ko inaani ang pagsisisi nang iwan ko sila. Binaliwala ko sila sa napakatagal na panahon. If I could turn back the clock, maybe I could make it right. Pumasok na ako sa opisina. Nasa lamesa ko ang kumpletong picture. Ako kasama si Alisa at ang anak namin na si Blaze. Kaunti lamang ang larawan na mayroon kami. Sa larawan na lang ako nakatingin at binabalikan ang mga alaala namin. Kinuha ko ang picture frame at kinalikan. Alisa, miss na kita. Kung nasaan man ako o kung saan man ako nagkulang, mahal ko. Handa ko na itong punan. Kung hindi pa sapat ang sorry ko, sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako. I just want to create another memories with you. I just need you to complete my emptiness, love. Handa ulit kitang tanggapin. Magbalik ka lang, mahal ko. Hindi pa rin ako sumusuko. Hihintayin kita hanggang sa muli. Sa muli kang magbabalik. Mahal na mahal kita. Ani ko habang nakangiti at pumapatak na palang luha sa aking pisngi. I love this woman like she is my world. When she left me, the light of my life also left me with nothing but darkness. Maraming nawala sa akin nung nawala rin siya sa akin. Gusto ko lang naman ng isang buong pamilya. Kasama siya. Gusto ko lang naman ng uuwian na nandun kasama siya sa isang tahanan. I can sacrifice everything just to have her again. If I need a miracle, hilingin ko ito sa Diyos. Handa akong maghirap, makuha lamang siyang muli. Hindi ako susuko. Balang araw ay makikita rin kami uli. Ibinaling ko na ang tingin ko sa aking lamesa. Tambak na naman ang mga dokumento na kailangan kong pirmahan at basahin. Marami na naman akong sasalain na desisyon. I can't help myself but to massage my temple. I am having my usual headache. It is inevitably on my field to have this kind of pain. Handling a big and well-known corporation is not easy, especially with every decision that I make will affect the company. The highest decision will be on mine. The accountability will be on me. The stability is for us. Kinuha ko na ang isang papel at binasa ito. Mukhang unti-unti na kaming nalalamangan ng Rutherford sa ibang mga cell namin. Although we are still holding the domination in the business world, they are still creating a loud sound for us. They could be an official threat on our business. Hindi naman ako makakapayag nun. I might set a couple of meetings with board of directors and some higher up to resolve these issues. May naririnig pa akong ibang mga pananabutahe raw sa loob ng kumpanya.
I will let someone investigate these issues to settle the rumors. But anyway, I should proceed with the papers. Tiningnan ko ang orasan. It is already midnight. I also have my dinner, pero kailangan ko pang matapos ang lahat. It is still near midnight, pero nangangalahati pa lang ako. My eyes are getting heavier. Mahapdi na rin ito. Gusto ko nang magpahinga, but these papers need to be submitted the sooner para makausad na ang ilang mga proyekto. Someone knocked on my door. Nang buksan ko naman ito ay si Mom pala. She is still awake. It is already late. Mom, what are you doing here? Late na. Ba't gising pa po kayo? I questioned her. She lifted her eyebrows in a sarcastic way. Son, I am the one who needs to ask that question. Gabing-gabi na. And yet you're still awake? What's going on? She asked. I massaged my forehead. I am still working, Mom. Matutulog na rin po ako. And you should too, ani ko. Pero mukhang hindi papayag si Mom. Narinig ko na yan, iho. You are intended to work until 4 a.m. At isang oras lamang ang magiging tulog mo. You are killing yourself again. May I remind you, young man, that you are just recently hospitalized because of being too much workaholic. I know. Sabi ko nga ay labis akong abala sa pagtatrabaho. Ma, this is for our company. Dahilan ko naman. I don't really want to argue since I am tired and sleepy yet. No, Blake, son. You are still doing this because you are still not over into her. Pinapatay mo ang sarili mo, anak. Take a break. Ani naman ni Ma'am. Okay, fine, Ma'am. I will get a vacation. Para sa ikakatahimik mo, Ma'am. Okay, but just 3 days, sambit ko. Umiling naman si Ma'am. No, son. 1 week. This is final. Isama mo na rin si Blaze para hindi mainip.